my fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military. 20 taon na ang nakalilipas, mula nang bumagsak ang bansang Iraq sa kamay ng coalition forces, sa pangunguna ng Amerika, buhay na nahuli, at nabihag ng US Army, ang nagtatago noon na presidente ng Iraq, na si Saddam Hussein. Ang kwento kung paano siya natagpuan at nahuli ay isang kwento at tagumpay ng intelligence service, kaya ating alamin kung paano natunton at nahuli ng mga Amerikano ang nagtatagong presidente ng Iraq. Kaya kung bago ka palang napadpad sa channel na ito, at kung gusto mo ng mga kwentong katulad nito, ay mag-subscribe ka na at huwag kalimotang i-like, at pindutin ang notification bell, para lagi kang updated, sa mga kwentong kagaya nito. Noong ika-20 ng Marso, 2003, sinalakay ng mga tropa ng coalition forces sa pangunguna ng Amerika, ang bansang Iraq, upang patalsikian ang presidente, na si Saddam Hussein mula sa kapangyarihan, at palayain ang mamamayang Iraqi. Sa loob lamang ng 3 linggong labanan, nakuha ng mga puwersa ng US ang kabisera ng Iraq, ang Baghdad. Ngunit nakatakas si Saddam Hussein sa kabiserang lungsod, at hindi na muling nakita ang Pangulo ng Iraq. Mula noon, 9 na buwang masusing paghahanap ang ginawa ng mga Amerikano sa napatalsik na Pangulo. Ang paghahanap kay Saddam Hussein ay maingat at masusing binuo at plinano ng mga professional intelligence, gamit ang solid human intelligence o tradecraft at mga detalyadong diskarte sa pagsusuri. Kasunod ng pagbagsak ng rehimen ni Saddam Hussein, sinakop ng 4th Infantry Division ang lugar sa loob at paligid ng Tikrit, ang lugar kung saan ipinanganak at tahanan ng pamilya ni Saddam Hussein. Ilang tactical human team na binuo ng mga interrogator ng US Army, mga ahente ng counterintelligence, at mga interpreter, na nakadeploy din sa buong lugar noong tag-araw ng 2003. Ang pang-araw-araw na pakikipag-ugnayan ng mga pangkat na ito, sa mga lokal na mamamayan ng Iraq, ay nakabuo ng napakaraming impormasyon, tungkol sa network ng pamilya ni Saddam Hussein. Sa una, ang paghahanap kay Saddam Hussein, ay nakatuon sa agresibong pagtugis sa high-value targets, ang mga pinuno ng gobyerno, na ang mga pangalan ay nasa blacklist o sa most wanted deck of cards. Ang maagang tagumpay ay dumating, nang mahuli ang ilang pinuno ng Iraq, kabilang ang kalihim ng Pangulo ni Saddam Hussein noong kalagitnaan ng Hunyo taong 2003. Gayunpaman, habang ang mga puwersa ng US ay nakakahuli ng mga high-value targets, ay malabo pa, para mahuli si Saddam Hussein. Dahil ang kanyang headquarters sa kapangyarihang pampulitika ay nagkalat mula nang bumagsak ang kanyang rehimen. Napagtanto ng mga tauhan ng Army Intelligence, na ang mga political leaders nito ay hindi magandang paraan para gamitin sa paghahanap sa kinaroroonan ni Saddam Hussein. Sa halip, ay kailangan ng mga analyst na tumuon
interogasyon, inilantad niya si Basim Latif, isang driver at malapit na kaibigan ni Ibrahim al-Maslih, na ang huli ay isa pala sa iilang tao na pinagkakatiwalaan ni Saddam Hussein. At sa makatuwid, isang posibleng susi sa paghahanap sa lokasyon ng pinagtataguan ni Saddam si Basim Latif, na dating nakapanayam at nakalaya, ay ibinalik para sa karagdagang pagtatanong tungkol sa kinaroroonan ni Saddam Hussein. Sa panahon ng kanyang interogasyon, sa wakas, ay isiniwalat niya ang kasalukuyang lokasyon ni Ibrahim al-Maslih, at direktang nagulat siya tungkol kay Saddam Hussein. Pagkatapos ng interogasyon kay Basim Latif, naging mabilis ang sumunod na pangyayari, agad-agad ay naghanda ang mga US Army. Maagang umaga noong ika-13 ng Disyembre, 2003, sinalakay ng Task Force 121, ang isa sa mga lokasyong ibinigay ni Basim Latif, at nahuli si Ibrahim al-Maslih. Alam ni Master Sergeant James Ferguson, na malapit na sila sa lugar ng pinagtataguan ni Saddam Hussein. Dahil nahuli ng isa sa mga task force si Ibrahim al-Maslih, iyon na ang sinusubaybayan at minanmanan nilang lahat, bilang susi, kung saan nagtatago si Saddam Hussein. Sa panahon ng interogasyon, sa wakas, ay isiniwalat ni Ibrahim al-Maslih, ang eksaktong pinagtataguan ni Saddam Hussein sa isang bukid, sa Ad-Dor, sa timog ng bayan ng Tikrit. Sa kalaunan, ng gabing iyon, bilang bahagi ng Operation Red Dawn, ang 1st Brigade Combat Team at Task Force 121, ay tinarget ang dalawang farmhouse na malapit sa Tigris River. Nabigo ang paunang tangkang paghahanap nila para mahanap si Saddam Hussein, gayunpaman, dalawang operating sources ng Human ang nagpahayag kung saan nagtatago ang presidente ng Iraq na si Saddam Hussein. Sa pagtatagpo sa bagong ibinunyag na lokasyon, hindi pa din nila mahanap ang eksaktong lokasyon ni Saddam Hussein, dahil wala silang makita na bakas o palatandaan, na nagtatago nga doon ang presidente ng Iraq, paalis na sana ang mga sundalo sa lugar para ituloy ang paghahanap. Ngunit aksidenteng natuklasan ng isang sundalo ng Task Force 121 ang isang nakatagong butas sa gilid, na kung saan nagtatago ang presidente ng Iraq. Noong una, akala niya ay isang normal na butas lamang na natatakpan. Ang butas ay maliit at eksakto lamang ang katawan ng isang tao. Kaya hindi nila inaasahan, na doon nagtatago si Saddam Hussein. Kaya nang tanggalin ng task force soldiers ang takip sa spider hole, ay nabigla sila sa kanilang nakita. Isang balbas sarado na lalaki ang kanilang nakita, at nakataas ang kanyang mga kamay, at nagsabi, na siya si Saddam Hussein, ang Pangulo ng Iraq, at handa siyang makipagnegosasyon. Kalmadong tinanggal ng pinuno ng Task Force 121, ang takip sa butas ng spider hole, at sumagot siya kay Saddam Hussein, na si Pangulong George Bush ay binabati si Saddam Hussein. At dahan-dahang inilabas ng mga sundalong Amerikano ang leader ng Iraqi, mula sa kanyang pinagtataguan, at isinakay sa isang Black Hawk helicopter para dalhin sa Baghdad para sa custody. Pagkatapos noon ay nagsimula ang mga special forces, na halugugin ang kanyang pinagtataguan. Ang purpose-built concrete bolt hole ni Saddam Hussein ay sapat lang ang laki, para mahiga ang isang tao. Ito ay may ventilador sa isang sulok, na may tuod ng tubo, na nakadikit sa dingding sa tabi nito upang makalabas-pasok ang hangin. Sa loob ng maliit na sulok ay natagpuan ng mga sundalo ang dalawang AK-47 assault rifles, at isang green metal case, na may $750,000 sa tig-$100 bills. May maliit na kusina na may gripo, palanggana, kalan at dalawang puting plastik na upuan. Sa isang sulok ay isang kama na may damit, kasama ang ilang mga bagong t-shirt at medyas na nakabalot pa rin, at mga sandal. Walang mga telepono o iba pang kagamitan pang komunikasyon si Saddam Hussein sa loob ng kanyang tunnel. Ito ang tinirhan niya sa loob ng 9 na buwan para takasan ang mga Amerikanong naghahanap sa kanya. Ayon sa mga nakahuli kay Saddam Hussein, ang dating kinakatakutan na presidente ng Iraq ay nahuli sa loob ng butas na parang na-trap na daga. Ang matagumpay na paghahanap sa nagtatagong presidente ng Iraq, na si Saddam Hussein, ay direktang resulta ng patuloy na pagsisikap ng maraming opisyal ng Army Intelligence, NCO, at mga enlisted personnel ng 1st BCT at Special Operations Task Force 121,
ng 4th Infantry Division. Ang malinaw na tagumpay na ito ay isang pagpupugay sa detalyadong pagsusuri ng intelligence, at ipinakita ang patuloy na kahalagahan ng isa sa mga pinakalumang intelligence discipline, at human intelligence. Ano ang masasabi mo sa kwento natin ngayon? Mag-comment ka lang at ating babasahin, at muli, hanggang sa susunod pa nating kwento.